Hi guys, so sabi ni ERN TV, boss yung sa akin kasi, yung pihitan nasa ibabaw dyan sa taas, sa sump. Doon mo na lang lagyan, sa akin kasi nahihinaan ko. Ride tubi, ride tubi, ride tubi. Ano pang hinihintay mo? Add to cart ni drip checkout mo na yan. Huwag mo kalimutan ng hashtag DripMadeMeBuy Sobrang na-appreciate ko to si sir kasi gumawa pa talaga siya ng TikTok video para sa akin, tapos nakatag ako. Salamat sir, na-appreciate ko po yung comment nyo. Sasabihin ko rin yung reason kung bakit hindi ko nilagyan ng control valve dito sa may sump na to, kasi marami rin ako nabasang comments na ganun. Nalagyan ko na lang daw ng control valve dito para mas maging okay daw yung flow. Actually, yung sump ko, ayun na siya, okay na siya kasi tumatakbo na siya for ang tagal na, kanina pa tumatakbo to, and hanggang ganyan na lang talaga yung tubig niya. So okay naman, chamber 1, chamber 2, chamber 3, chamber 4, 5, 6, tas 7, hindi naman siya nag-overflow. Hindi na po nag-overflow yung yung sump ko. So chill na ako dyan sa sump ko. So kaya ko po hindi nilalagyan ng ganun, ng control valve dito, is iniisip ko po kasi na kapag nilagyan ko ng control valve dito, tapos nakasara rin yung parang daluyan ng tubig ko dito, is baka mamaya ma-pressure yung motor, kasi parang 'di ba pag kunyari inipit ko to, mahihirapan yung mismong pump na i-pump up yung tubig dahil nga konti lang or parang sirit lang yung nilalabas or pigil yung paglabas ng tubig. Iniisip ko lang na baka ma-pressure masyado yung motor, baka mas madaling masira in the long run kung ganun yung gagawin ko, yung parang pinipigil ko yung daloy ng tubig. Yun po yung reason kung bakit hindi ko siya nilagyan ng control valve dito.